Ate, ano bang mas mainam? Yung isang mayaman na thankful siya o yung isang mahirap na mayroong sabar siya? Actually, ang daming discussion ng scholar regarding yan, pero wala naman talagang ganong case in real life. May mga issue lang talaga sa mga hadith na kung saan yung mayaman daw sa hereafter, makakapasok sila ng Jannah, ng paraiso, mauuna yung mga mahihirap ng 100 years bago makapasok yung mayaman. Kaya susulitin sila, tatanungin sila sa yaman nila kaya matatagalan sila Parang pupunta ka ng Sambuanga, ang dami mong dalang baggage, di ba? Ang dala mo 10 maleta, tapos ikaw mahirap ka lang, ang dala mo lang yung bag na plastic cover lang. Natural, unang makakarating sa airport, sa plane, ikaw mahirap kasi yun lang yung tatanungin sa'yo Unlike sa isang taong mayaman, kapag 10 yung maleta niya, mahirapan siya, kaya matatagalan siya. Kadhalika fil yawmul qiyamah, ganun sa yawmul qiyamah, kung bakit mauunang makapasok yung mahirap, kasi tatanungin yung mga mayaman sa kayamanan nila. Pero ang pinaka-the best pa rin sa lahat, Allahu a'lam, yung taong kapag nasa loob siya ng sabar. Kasi binanggit sa isang dalil na innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yung gantimpala, yung reward daw ng sabar sa hereafter, hindi sila kukwestiyonin ng Allah Ta'ala. Ang reason nun, kasi ang tao kasi kapag, alam mo kapag may hinanakit, di ba wala nakakaintindi sa'yo? Ganun daw ang reason sa yawmul qiyamah kung bakit hindi ka nakakwestiyonin ng Allah Ta'ala. Since nagsabar ka, wala nakakaintindi sa'yo, sa kabilang buhay, hindi ka nakakwestiyonin kasi wala nakaintindi ng sabar mo Above the word siya. Hindi naiintindihan ng tao yung nararamdaman mong sakit. Since walang nakakaintindi ang Allah Ta'ala lang sa yawmul qiyamah, since naintindihan niya, so hindi na kita ka-questionin. Nakuha ninyo? So ganun yung sabar niya.